Magandang umaga, mag-aaral. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga halimbawa ng pagtutuong pag-aaral ng akdang panitikan. Ang unang tatalakayin natin ay ang iba't ibang uri ng panitikan na mayroon tayo. Matatalakay din natin ang mga elemento at bahagi ng bawat panitikan na paksain sa pag-aaral. May dalawang anyo o uri ng panitikan. Ito ay ang tuluyan o prosa at patula. Ang tuluyan o prosa ay nagpapahayag ng kaisipan. Ito ay isinusulat ng patalata. Ang patula ay nagpapahayag ng damdamin. Ito ay isinusulat ng pasaknong. Mga akdang pampanitikan, mga akdang tuluyan. Anekdota, isang uri ng akdang tuluyan na tumatalakay sa kakaiba o kakatuwang pangyayaring naganap sa buhay ng isang kilala, sikat o tanyag na tao. Maikling salaysay ng isang nakakawiling insidente sa buhay ng isang tao. Ang pangunahing layo ng isang anekdota ay ang makapaghatid ng isang magandang karanasan na kapupulutan ng aral. Ito ay magagawa lamang kung ang karanasan o ang pangyayari ay makatotohanan. Mga elemento ng anekdota. Una ay tauhan. Sa anekdota, kailangang ang pangunahing tauhan ay isang kilalang tao. Siya ay maaaring bayani o isang pangkaraniwang taong nakagawa ng di inaasahang gawain na nagbigay pangalan sa kanya. Pangalawa ay tagpuan. Simple at kalimitan ay nagaganap lamang sa isang lugar ang tagpuan sa anekdota. Pangatlo ay banghay. Ang banghay sa anekdota ay malinaw at maikli. Bukod dito, ang pinakasentro sa pangyayari ay ang nakaaaliw na bahagi na nakapagbibigay aliw sa mga mambabasa o tagapakinig. Sa banghay matatagpuan ang panimula, nilalaman, at wakas ng isang anekdota. Pang-apat ay suliranin. Ang pangunahing tauhan ng madalas na magkaroon ng suliranin sa kwento. Bago magwakas ang isang akda ay kinakailangang nalutas na ang suliranin. Pang-apat ay tunggalian. Ang anekdota ay nagtataglay ng tunggalian ng tauhan laban sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa at sa kanyang paligid. Ito ay nakapaloob sa banghay. Mga bahagi ng isang anekdota. Una ay magsimula. Ito ay kung saan ipinakita sa isang pandaigdigang paraan na tungkol sa kwento, tungkol sa mga kalaban nito, kung saan at kailan naganap ang mga kaganapan. Karaniwan, ang mga detalye tulad ng tauhan. Sila ay isang mahalagang bahagi ng anekdota na binuo, dahil sila ang mga bahagi ng aksyon o tumutulong dito upang umunlad. Katulad nito, makakahanap ka ng mga karagdagang karakter na inilarawan sa pag-unlad. Space. Ito ang lugar kung saan nabuo ang anekdota. Minsan, maaari itong mailarawan ng detalyado kung ang mga ito ay isang mahalagang bahagi ng kwento. Sa ilang mga kaso, ito ay pinangalanan lamang para sa sanggunian, partikular sa mga sitwasyon kung saan ang mga karakter o mensahe ay may higit na kaugnayan. Panahon. Naglalarawan ng eksaktong sandali kung saan nagbubuklod ang anekdota. Pinapayagan nitong lumipat ang madla sa tukoy na puntong iyon. Sa gayon, nakakuha ng higit na pansin. Tinutukoy ng panahong ito kung gaano katagal ang anekdota at nagbibigay daan din para sa isang kronolohiya. Pangalawa sa mga bahagi ng anekdota ay buhol. Ito ang pinaka-tense na punto ng anekdota. Doon, inilarawan ng detalyado ng tagapagsalaysay ang pinakakaugnay na kaganapan na pinagbibidahan ng mga tauhan. Pangatlo ay kinalabasan. Ito ay ang pagtatapos ng anekdota, kung saan magsara ang balangkas ng pagsasalaysay, narito na nalutas ang buhol. Pang-apat ay epilog. Maaari itong ipakita pagkatapos ng ilang mga anekdot na natapos, bilang isang kaganapan pagkatapos ng mga kwentong iyon. Panglima ay moral. Sa pangkalahatan, ang mga anekdot ay ipinahayag upang magbigay ng isang tukoy na mensahe na maaari nating tawaging isang moral. Ito ang pagtuturo na nananatili para sa tatanggap pagkatapos makinig o magbasa ng nasabing kwento. Pang-anim ay mga tagapagsalaysay. Ang mga ito ay isang mahalagang bahagi dahil sila ang mga namamahala sa pagsasabi sa mga anekdot.
Maraming mga beses ang mga kwento ay maaaring maging kanilang sarili, ngunit din ang mga karanasan ng ibang mga tao o tanyag sa rehiyon. Nobela, mahabang makathang pampanitikan na binubuo ng iba't ibang kabanata na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila. Isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay. Mga elemento ng nobela. Una ay tagpuan. Ito ay lugar at panahon ng mga pinangyarihan. Pangalawa ay tauhan. Ito ay nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Pangatlo ay banghay. Ito ay pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pang-apat ay pananaw. Ito ay panauhang ginagamit ng may akda. Panglima ay tema. Ito ay paksang diwang binibigyan ng diin sa nobela. Pang-anim ay damdamin. Ito ay nagbibigay kulay sa mga pangyayari. Pang-pito ay pamamaraan. Ito ay estilo ng manunulat. Pang-walo ay pananalita. Ito ay dialogong ginagamit sa nobela. At pang-siyam ang simbolismo. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari. Pabula, isang uri ng kathang-isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan katulad ng leon at daga, pagong at matching, at lobo at kambing. May natatanging kaisipang mahahango mula sa mga pabula, sapagkat nagbibigay ng mga moral na aral para sa mga batang mambabasa. Mga elemento o bahagi ng pabula. Una ay tauhan. Ito ang mga hayop na gumaganap sa istorya o kwento. Pangalawa ay tagpuan. Ito ay tumutukoy sa oras, panahon at lugar na pinagdausan ng kwento at istorya. Maaari itong maging dalawa o higit pa. Pangatlo ay banghay. Ito ang kabuang pangyayari na naganap sa kwento. Pang-apat ay aral. Ito ang mga mahalagang matututunan pagkatapos mabasa ang kwentong pabula. Mga bahagi ng pabula. Una ay simula. Sa bahaging ito, ipinapakilala ang mga tauhan maging ang tagpuan. Pangalawa ay tunggalian. Sa bahaging ito, ipinapakita ang suliranin o problemang kinasasangkutan ng mga tauhan. Ano ang dahilan at kung paano ba ito nagsimula. Pangatlo ay kasukdulan. Ang bahaging ito ang may pinakamataas na aksyon. Pang-apat ay kakalasan. Sa bahaging ito, ipinapakita kung paano nagsimulang bumaba ang masidhing aksyon at kung paano natapos ang mga tunggalian. Panglima ay wakas. Ito ang huling bahagi ng isang kwento. Ipinapakita kung ano ang nangyari sa mga tauhan. Parabola, maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Isang salaysay na maaring nasa anyong patula o prosa na malimit nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari, na kadalasang isinasalarawan ang isang moral o relihiyosong aral. Isang katangian nito ang pagiging isang kwentong naglalahad o nagpapakita ng kung paanong katulad ng isang bagay ang isa pang bagay. Karamihan sa mga talinghagang nasa Biblia ay mga kwentong sinabi ni Jesus na nagtuturo ng kung ano ang katangian ng kaharian ng Diyos. Mga elemento ng parabola, tauhan, tagpuan, banghay at aral. Sa tauhan, ito ang anumang tao o karakter na gumaganap sa istorya o kwento. Sa tagpuan, tumutukoy sa oras, panahon at lugar na pinangyarihan ng kwento. Maaring marami ang tagpuan depende sa istorya. Sa parabola, madalas hindi agad nasasabi ang tagpuan ng kwento o may mga pagkakataong hindi na ito nababanggit sa parabola. Sa banghay, ito ang paglalahad ng pagkasunod-sunod ng pangyayaring naganap sa kwento. Ang aral, ito ang matututunan ng isang tao matapos mabasa ang isang kwento. Alamat.
Isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ito ay ang mga kwento ng mga mahiwagang pangyayari na nagpasalin-salin sa bibig ng mga taong bayan, kaya't walang nagmamay-ari o masasabing may akda ng mga ito. Ang alamat ay kwento na kathang-isip lamang na sinasabing kinasasangkutan ng kababalaghan o di pangkaraniwang pangyayari na naganap noong unang panahon na karaniwang may elemento ng pantasya. Mga elemento ng alamat. Una ay tauhan. Ito ang mga nagsiganap sa kwento at kung ano ang papel na ginagampanan ng bawat isa. Pangalawa ay tagpuan. Inilalarawan dito ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon at insidente, gayon din ang panahon kung kailan ito nangyari. Pangatlo ay saglit na kasiglahan. Ito ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Pang-apat ay tunggalian. Ito naman ang bahaging nagsasaad sa pakikitunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin na minsan ay sa sarili, sa kapwa, o sa kalikasan. Panglima ay kasukdulan. Ito ang pinakamadulang bahagi kung saan maaaring makamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Pang-anim ay kakalasan. Ito ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. Pang-pito ay katapusan. Ito ang bahaging maglalahad ng magiging resolusyon ng kwento. Maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Mga bahagi ng alamat. Una ay simula. Sa simula ay nilalarawan ang mga tauhan sa kwento. Sino-sino ang mga gumaganap sa kwento at ano ang papel na kanilang ginagampanan. Maging ang tagpuan o lugar at panahon ng pinangyarihan ng insidente ay inilalarawan din sa simula. Pangalawa ay gitna. Sa kabilang gitna ang saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan ng kwento. Ang saglit na kasiglahan ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan. Ang tunggalian ay nagsasaad ng pakikipagtunggali o pakikipagsapalaran ng tauhan, samantalang ang kasukdulan ay ang bahaging nagsasabi kung nagtagumpay o hindi ang tauhan. At ang pangatlo ay wakas. Ito ay binubuo ng kakalasan at katapusan. Sa kakalasan, ipinakikita ang unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. Sa katapusan, ang bahaging maglalahad ng magiging resolusyon ng kwento, maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Maikling kwento. Isang maigsing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan kung saan tulad ng nobela at dula, isa rin itong paggagad ng realidad. Kung ginagagad ang isang momento lamang o iyong isang madulang pangyayaring naganap sa buhay ng pangunahing tauhan, kadalasang maaaring tapusin sa iisang upuan lamang. Mga elemento ng maikling kwento. Una ay tauhan, ang nagbibigay buhay sa maikling kwento, maaaring mabuti o masama. Pangalawa ay tagpuan, tumutukoy sa panahon at lugar kung saan nangyayari ang maikling kwento. Maaaring ito ay sa panahon ng tag-ulan, tag-init, umaga, tanghali, gabi, sa lungsod o lalawigan at sa bundok o ilog. Pangatlo ay banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Mga bahagi ng maikling kwento. Una ay panimula. Pangalawa ay saglit na kasiglahan. Pangatlo ay paglalahad ng suliranin. Pang-apat ay tunggalian. Panglima ay kasukdulan. At pang-anim ay wakas o kakalasan. Sa panimula, sa bahaging ito niya paaasahin ang mga mambabasa sa isang kawili-wili at kapanapanabik na akda. Karaniwang inilalahad ang mga katangian ng pangunahing tauhan at ang kanyang suliranin na siyang magiging focus ng tunggalian. Sa saglit na kasiglahan,
Dito matatagpuan ang mga pagbabalik-tanaw at pagpapakita ng kung paano humantong sa ganoong punto ang sitwasyon. Makikita rin dito ang pagtatagpo ng mga tauhan na kabilang sa suliranin ng akda. Sa paglalahad ng suliranin, sa bahaging ito magsisimula ang balakid ng pangunahing tauhan. Sa suliranin iikot ang mga pangyayari sa akda. Ang mga tauhang may malaking kahalagahan ay ang mga tauhang umiikot sa suliranin ng pangunahing tauhan. Sa tunggalian, dito makikita ang pakikipagtunggali ng mga tauhan na maaaring mula rin sa mga suliraning nailahad. Maaaring kalaban ng tauhan ang kapwa-tauhan, ang sarili, ang kalikasan o ang lipunang ginagalawan ng pangunahing tauhan. Sa kasukdulan, ito ang pinakamasidhi o pinakamataas na yugto ng akda. Dito na rin matatagpuan ang kalutasan sa suliranin o ang katapusan ng tunggalian ng pangunahing tauhan. Makikita rin dito ang pinakamatinding pangyayari ng akda, kamatayan ng bida o tagumpay. At sa wakas o kakalasan, ang katapusan ng akda. Dito na mapapayapa ang mga tauhan matapos malutas ang suliranin at humupa ang tunggalian. Dula. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ang tagpo sa dula ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan. Mga elemento ng dula. Una ay script o nakasulat na dula. Pangalawa ay gumaganap o aktor. Pangatlo ay tanghalan. Pang-apat ay taga-dirihe o direktor. At panglima ay manonood. Sa script o nakasulat na dula, ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Sa gumaganap o aktor, ang mga aktor o gumaganap ang nagsasabuhay sa mga tauhan sa script. Sila ang nagbibigkas ng dialogo, sila ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin, at sila ang pinanonood na tauhan sa dula. Sa tanghalan, anumang puok na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Tanghalan ang tawag sa kalsadang pinagtatanghalan ng isang dula. Tanghalan din ang silid na pinagtatanghalan ng mga mag-aaral sa kanilang klase. Sa taga-direhe o direktor, ang direktor ang nagpapakahulugan sa isang script mula sa pagpapasya sa itsura ng tagpuan, ng damit ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan ay dumedepende sa interpretasyon ng direktor sa script. At sa manonood, hindi maituturing na dula ang isang binansagang pagtanghal kung hindi ito napanood ng ibang tao. Hindi ito matuturing na dula sapagkat ang layunin ng dula ay maitanghal. At kapag sinabing maitanghal, dapat mayroong makasaksi o makanood. Ang eksena ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan, samantalang ang tagpo na may ang pagpapalit o ang iba't ibang tagpuan na pinangyarihan ng mga pangyayari sa dula. Sanaysay, isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na kuro-kuro ng may akda, isang pagtataya sa isang paksa sa paraang tuluyan at sa malayang paraang maglalantad ng kaisipan, kuro-kuro, palagay at ng kasiyahan ng sumusulat upang umaliw, magbibigay kaalaman o magturo. Isang anyong nagpapaisip, nagpapalawak at nagpapalalim sa pangunawa, bumubuo at nagpapatibay sa isip at damdamin ng bayan. Mga bahagi at elemento ng sanaysay. Mga bahagi ng sanaysay. Una ay panimula, pangalawa ay katawan, at pangatlo ay wakas. Tatlong mahahalagang bahagi o balangkas. Sa panimula, sa bahaging ito madalas inilalahad ang pangunahing kaisipan o pananaw ng may akda at kung bakit mahalaga ang paksang tinatalakay. Sa gitna o katawan, inilalahad sa bahaging ito ang iba pang karagdagang kaisipan o pananaw kaugnay ng tinalakay na paksa upang patunayan o suportahan ang inilahad na pangunahing kaisipan. At sa wakas, nakapaloob sa bahaging ito ang kabuuan ng sanaysay.
ang pangkalahatang palagay o pasya tungkol sa paksa batay sa mga katibayan at katuwirang inisa-isa sa katawan ng akda. Mga elemento ng sanaysay. Una ay tema, pangalawa ay anyo at estruktura, pangatlo ay kaisipan, pang-apat ay wika, panglima ay estilo, pang-anim ay larawan ng buhay, pang-pito ay damdamin, at pang-walo ay himig. Tema. Madalas na may iisang tema ang sanaysay. Ang tema ay sinasabi ng isang akda tungkol sa isang paksa. Bawat bahagi ng akda ay nagpapalinaw ng temang ito. Anyo at estruktura. Ang anyo at estruktura ng sanaysay ay isang mahalagang sangkap sapagkat nakaaapekto ito sa pagkaunawa ng mga mambabasa. Ang maayos na pagkakasunod-sunod ng ideya o pangyayari ay makatutulong sa mambabasa sa pag-unawa sa sanaysay. Kaisipan. May ideyang nabanggit na kaugnay o nagpapalinaw sa tema. Wika at estilo. Ang uri at antas ng wika at estilo ng pagkakagamit nito ay nakaaapekto rin sa pag-unawa ng mambabasa. Higit na mabuting gumamit ng simple, natural, at matapat na mga pahayag. Larawan ng buhay. Nailalarawan ang buhay sa isang makatotohanang salaysay. Masining na paglalahad na gumagamit ng sariling himig ang may akda. Damdamin. Naipapahayag ng isang magaling na may akda ang kanyang damdamin ng may kaangkupan at kawastuhan sa paraang may kalawakan at kaganapan. Himig. Nagpapahiwatig ng kulay o kalikasan ng damdaming nakapaloob sa sanaysay. Maaring masaya, malungkot, mapanudyo at iba pa. Talambuhay. Isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari at impormasyon. Naglalahad tungkol sa buhay ng isang tao mula pagsilang hanggang sa kanyang pagkamatay ng mga layunin, adhikain, simulain, paninindigan ng isang tao at kung paano nauugnay ang isang tao sa kanyang tagumpay o kabiguan. Mga bahagi ng talambuhay. Una ay mga pagtatalaga. Ang mga pagtatalaga ay binubuo ng isa o dalawang maikling pangungusap kung saan nais ng may akda na ipakita ang pagmamahal sa mga mahal sa buhay. Pangalawa ay paunang salita. Sa paunang salita, ang may akda ng talambuhay ay karaniwang nagkukwento ng mga personal na karanasan bago ang pagkumpleto ng talambuhay. Karaniwan silang nauugnay na mga anekdot o na nagpapaliwanag kung bakit napagpasyahan na siyasatin ang kalaban. Pangatlo ay panimula. Ang simula ng isang talambuhay ay madalas na nagsisimula sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung sino ang mga magulang at lolo't lola ng bida, kung ano ang ginawa nila, kung paano sila nagkakilala at ano ang paunang ugnayan sa kalaban. Ang pansin ay binabayaran sa pinakamahalagang mga kaganapan ng paunang yugto ng pangunahing tauhan, kung paano siya naging bata, kung saan siya nag-aral, kung mayroon siyang mga relasyon, kanyang mga interes at iba pa. Pang-apat ay kaunlaran. Kapag natapos ang paliwanag ng pagkabata at maagang pagkabata ng protagonista, pumasok kami sa maagang karampatang gulang kung saan doon nagaganap ang mga nagawa na nakamit ng tao sa kanyang buhay. Panglima ay konklusyon o pagmuni-muni. Ang konklusyon ay ang huling bahagi ng talambuhay. Inilalantad nito ang legacy na iniwan ng tauhan at ang impluwensyang maaaring mayroon siya. Sa pangyayari na buhay pa rin ang bida, inilarawan ang kanyang mga plano sa hinaharap, ang kanyang pagpapahalaga sa buhay at kung ano ang hindi pa niya nagagawa. Pang-anim ay salamat. Sa mga pagkilala, ang may akda ng talambuhay ay nagpapasalamat sa mga taong tumulong sa kanya na makahanap ng impormasyon at magsagawa ng iba pang mga gawaing kinakailangan upang makumpleto ang libro. Ang pito ay mga larawan at mga kalakip.
Karaniwang may kasamang mga larawan at dokumento ang seksyong ito na tinatalakay sa ilang mga bahagi ng talambuhay. May dalawang uri ng talambuhay. Ito ay ang talambuhay na pangiba at talambuhay na pansarili. Ang talambuhay na pangiba, isang paglalahad ng mga kaganapan sa buhay ng isang tao na sinulat ng ibang tao. At ang talambuhay na pansarili, isang paglalahad tungkol sa buhay ng isang tao na siya mismo ang may akda. Kwentong bayan, mga salaysay hinggil sa mga likhang isip na mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan, katulad ng matandang hari, isang marunong na lalaki, o kaya sa isang hangal na babae. Karaniwang kaugnayang kwentong bayan ng isang tiyak na puok o rehiyon ng isang bansa o lupain. Mga elemento ng kwentong bayan. Nagtataglay ng tatlong bahagi ang kwentong bayan. Ito ay simula, gitna, at katapusan. Sa simula, dito matatagpuan ang dalawang napakahalagang elemento, ang tauhan at tagpuan. Ang tauhan, ipinakikilala ayon sa kaanyuan o papel na gagampanan, at ang tagpuan, pangyayarihan ng aksisyon o mga eksenang naghahayag ng panahon kung tag-init o tag-ulan, ng oras at ng lugar. Sa gitna, makikita dito ang banghay o maayos na pagkakasunod-sunod ng mga tagpo o eksena. Dito rin nakapaloob ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong bayan, ang dialogo. Ang dialogo ay usapan ng mga tauhan. Kailangan ang dialogo ay magawang natural at hindi artipisyal. Bahagi ng banghay na elemento rin ng kwentong bayan, saglit na kasiglahan, tunggalian, at kasukdulan. Sa saglit na kasiglahan, magpapakita ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang nasasangkot sa problema. Sa tunggalian, tahasan ng magpapakita ng labanan o pakikibaka ng tanging tauhang inilahad at ito ay maaaring ang kanyang pakikipagtunggali sa sarili, sa kapwa, sa kalikasan. At sa kasukdulan, ang pinakamadulang bahagi ng kwento kung saan iikot ang kahihinatnan ng tanging tauhan kung ito ay kasawian o tagumpay. At sa katapusan, ito ay mayroong kakalasan at wakas. Sa kakalasan, unti-unting pababa ang takbo ng kwento. Dito rin mababatid ang kamalian o kawastuhan ng mga di inaasahang naganap na pagbubuhol na dapat kalagin. At sa wakas, mababatid dito ang resolusyon na maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Balita, ang komunikasyon ng mga kasalukuyang kaganapan sa labas at loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay alam sa mga mamamayan. Maaari itong ihayag sa pamamagitan ng paglilimbag, pagsasahihimpawid, internet o galing sa bibig at ikalat sa ikatlong partido o sa mga maramihang mambabasa, nakikinig o nanonood. Ano-ano ang elemento ng balita? Una ay kapanahunan o napapanahon, immediacy or timeliness. Kailangan ang pangyayari kagaganap o katutuklas lamang. Napapanahon pa rin ang balita kung ang pangyayari ay matagal nang naganap ngunit ngayon lamang nabunyag o natuklasan. Pangalawa ay kalapitan, nearness or proximity. Higit na kinagigiliwan ng mga mambabasa ang mga pangyayari sa kanilang paligid kaysa sa mga pangyayaring nagaganap sa malalayong puok. Ang kalapitan ay maaaring tumukoy rin sa kalagayang heograpiya or geographical nearness, kaangkan or kinship, kapakanan o interes at iba pa. Pangatlo ang katanyagan o prominence. Kung ang paksa ng balita ay bantog o tanyag, ito ay nakaaakit at nakatatawag pansin. Maaring ito'y ukol sa isang pinuno ng pamahalaan, lider ng purok, mga taong kilala o dakila o tanyag sa lipunan, maaari ring paksain ang isang matulaing puok. Ang apat ay tunggalian o conflict or struggle. Anumang pangyayaring naglalarawan ng paglalaban, pagpapaligsahan at pagsasapalaran ay balitang interesante. Ito'y maaaring pagtutunggali ng katawang pisikal at mental, tao laban sa kapwa-tao, tao laban sa hayop,
tao laban sa kalikasan, at tao laban sa kanyang sarili. Panglima ay kahulugan o kalabasan, o significance or consequence. Kung ang isang pangyayari o bagay ay may ibubungang kabutihan o kasamaan, ay nakatatawag pansin. Ano ang kahulugan o kalalabasan kung ang komunismo ay ating tatangkilikin? Pang-anim ay di karaniwan, pambihira, o oddity unusualness. Mga bagay na pambihirang mangyari gaya ng isang tao na napabalitaang nagdadalang tao o ng isang taong patay na nabuhay at nang nakita niyang nasa loob siya ng ataol, siya'y namatay uli dahil sa takot. Pangpito ay pagbabago o change. Anumang pagbabago, maging sa pag-unlad o sa pagsama ay nakatatawag pansin. Pangwalo ay pamukaw damdamin o kawilihan o human interest. Ito yung maantig ng damdamin at kaukulang reaksyon ng mambabasa upang siya ay paiyakin, patawanin, pagalitan, pahangain at iba pa. Pangsyam ang romansa at pakikipagsapalaran o romance and adventure. Ang romansa ay hindi nauukol sa pag-iibigan lamang. Isang halimbawa nito ay ang romansa ni Hemingway at ng karagatan, mga astronauts at ng kalawakan. Pang-sampu ang hayop o animals. Magandang paksa sa balita ang mga hayop na may katalinuhan. Pang-11 ay pangalan o names. Kung marami ang mga pangalang nakalathala na nasasangkot sa balita, dumarami rin ang mga mambabasa. Pang-12 ay drama. Ang daigdig ay isang dulaan at ang mga tao ay nagsisiganap ng dula ng tunay na buhay. Ang misteryo, pag-aalinlangan o suspense o komedya ay nagbibigay ng kulay sa isang kwento. Pang-13 ay kasarian o sex. Ito ay nagbibigay ng kawilihan na karaniwang natutunghayan sa romansa, pag-aasawa, paghihiwalay at pagdidiborsyo. Nailalarawan rin ang mga kasarian, halimbawa kung ang isang babae ang pinuno ng mga bandido o kung ang nailahal na pangulo ng isang bansa ay babae gaya ni Gloria Macapagal Arroyo. Pang-14 ay pag-unlad o pagsulong o progress or advancement. Magandang paksa ng mga ito sa balita. Pang-15 ay mga bilang o numbers. Marami ang mahilig magbasa ng mga statistics tulad ng ulat sa pananalapi, kinalabasan ng eleksyon, panalong numero sa sweepstakes, vital statistics ng dalaga at iba pa. Mga bahagi ng balita. Una ay pamatnubay. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng balita na matatagpuan sa unahan. Sumasagot ito sa mga tanong na sino, ano, kailan, bakit at paano. Pangalawa ay katawan ng balita. Ito ay naglalaman ng mga datos na naglalahad ng patnubay mula sa pinakamahalagang datos hanggang sa pinakamaliit na detalye ng mga pangyayari ukol sa balita. Talumpati, isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado. Layunin nitong humikayat, tumugon, mga tuwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Ito ay isang uri ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Ano-ano ang mga bahagi at elemento ng talumpati? Una ay pambungad o introduction. Layunin nito na kunin ang atensyon ng mga tagapakinig at ipakilala ang nilalaman ng mensahe. Ito ang nagsisilbing paghahanda sa mga tagapakinig sa talumpating ibabahagi. Maaaring ibahagi bilang pambungad ang isang anekdota o nakakatawag pansing pangyayari gaya ng pagpapatawa. Layunin ng mga pagpapakilala sa nilalaman ng mensahe na may ugnay ito sa pangunahing ideya, magbigay ng mahalagang impormasyon, may tatag ang kredibilidad, ang tagapagsalita, at may padama sa tagapakinig ang kahalagahan ng talumpati. Pangalawa ay pangunahing ideya. Ito ay pagbibigay ng malinaw na direksyon ng talumpati. Ipinakikita nito ang paninindigan ng tagapagsalita kaugnay sa paksa. Halimbawa ay nais kong tukuyin sa inyo ang mga dahilan kung bakit kinakailangang buwagin na ang PDAP o PDAP. Pangatlo ay katawan o paglalahad. Paglalahad. Ito ang paglalahad ng issue at pagpapahayag ng diwa sa paksang tinatalakay.
Kinapapalooban nito ng mga pangunahing puntos ng talumpati. Maaari itong isaayos sa sumusunod na pamamaraan. Spatial, kung saan isinasaayos ang detalye ayon sa lokasyon, mula sa silangan patungong kanluran, timog patungong hilaga, mula sa kanan patungo sa kaliwa at iba pa. Chronological, nagsisimula sa isang tikay na panahon paunlad ang pagsasaayos ng mga pangyayari. Papaksa, kung saan ang ideya ay isinasaayos naman sang-ayon sa mga bahagi nito. Sanhi at epekto, kung saan inilalarawan ang mga sanhi ng mga pangyayari at ipinakikilala ang epekto o bunga nito. Paghahambing at pagtutulad, ipinakikilala ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga ideyang inilalahad. Suliranin, sinusuri muna ang suliranin at matapos ay sinasaalang-alang ang mga solusyon nito. Pang-apat ay paninindigan. Ito ang bahaging ipinahahayag ang katwiran hinggil sa issue. Layunin nitong hikayatin o mapaniwala ang mga nakikinig. Nakapaloob ito sa katawan ng talumpati. Panglima ay konklusyon. Paglalahad ng lagom sa mensahe o pagganyak sa mga tagapakinig na gumawa ng aksyon. Maaring muling banggitin ang mga pangunahing puntos upang maliwanagan ang mga tagapakinig sa paksang tinatalakay. Pamimitawan, bahagi ng konklusyon na masining na pagpapahayag ng wakas ng talumpati na nag-iiwan ng kakintalan sa isipan ng mga nakikinig. Mga akdang patula. Mga tulang pasalaysay. Pinapaksa nito ang mahahalagang mga tagpo o pangyayari sa buhay, ang kagitingan at kabayanihan ng tauhan. Awit at korido. Ang awitin ay musika na magandang pakinggan. Kadalasan itong maganda kung gusto rin ito ng makikinig. Mayroon itong tono at sukat. Naglalaman ng isang awitin ng bahaging pantinig na ginagampanan, inaawit at pangkalahatang tinatanghal ang mga salita o liriko. Karaniwang sinusundan ng mga instrumentong pangmusika maliban sa mga awiting a cappella at iskat. Kadalasang nasa anyong tula at tumutugma ang mga salita ng mga awitin, bagaman may mga relihiyosong mga taludtod o malayang prosa, ang mga salita ay ang liriko. Ang korido ay isang uri ng panitikang Pilipino, isang uri ng tulang nakuha natin sa impluwensya ng mga Espanyol. Ito ay may sukat na 8 pantig bawat linya at may 4 na linya sa isang estansa. Ang korido ay binibigkas sa pamamagitan ng pakantang pagpapahayag ng mga tula. Epiko, uri ng panitikan na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at di kapani-paniwala. Kwento ito ng kabayanihan na punong-puno ng mga kagilagilalas na mga pangyayari. Bawat pangkatin ng mga Pilipino ay may maipagmamalaking epiko. Sa mahigit na kahulugang pampanitikan, ang epiko ay may titik o sa huli, isang pandiwa, ay isang paglalahad ng makabayani o bumabayani, samantalang ang epika ay may titik a sa huli, isang pangalan, ay tulang bayani, paglalahad na patula hinggil sa bayani. May mga epikong pinibigkas at mayroong inaawit. Balad. Ang balad ay isang uri o tema ng isang tugtugin. Sawikain. Ang sawikain ay maaaring tumutukoy sa idioma, moto at salawikain. Ang idioma ay isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyonal. Ang moto ay parilaran na nagpapahiwatig ng sentimiento ng isang grupo ng mga tao, at ang salawikain ay mga kasabihan o kawikaan. Salawikain. Ang mga salawikain, kawikaan, kasabihan, wikain o sawikain ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naglalaman ito ng mga karunungan. Bugtong. Ang bugtong, pahulaan o patuuran ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Tinatawag ding palaisipan ang bugtong.
May dalawang uri ang bugtong, mga talinghaga o enigma. Bagaman, tinatawag ding enigma ang bugtong. Mga suliraning ipinapahayag sa isang metapora o maalegoryang wika na nangangailangan ng katalinuhan at maingat na pagninilay-nilay para sa kalutasan at mga palaisipan o conundrum. Mga tanong na umaasa sa dulot ng patudyong gamit sa tanong o sa sagot. Sa panitikang Pilipino, nilalarawan nito ang pag-uugali, kaisipan, pang-araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino. Bilang isang maikling tula, madalas itong naging palaisipan sa tuwing naglalaro ang mga bata. Kantahin, ito ay katulad din ng awit, mga awitin na matatagpuan sa iba't ibang panig ng lugar sa bansa. Tanaga. Ang tanaga ay isang maikling katutubong Pilipinong tula na naglalaman ng pang-aral at payak na pilosopiyang ginagamit ng matatanda sa pagpapagunita sa mga kabataan. May estrukturang itong 4 na taludtod at 7 pantig kada taludtod. Dumako naman tayo sa pagpapakilala sa iba't ibang mga tsorya ng panitikan at pagtukoy sa mga tsorya at ang kahalagahan nito sa pagtataya at pagtuturo ng panitikan. Iba't ibang mga tsorya ng panitikan. Una ay ang tsoryang moralistiko, sinusuri o tumatalakay sa pagpapahalagang ginamit, pinahahalagahan ang moralidad, disiplina at kaayusang nakapaloob sa akda. Pangalawa ay ang tsoryang sosyologikal, mahihinuha ang kalagayang panlipunan ng panahong kinatha ang panitikan. Pangatlo ang tsoryang psikolohikal, makikita ang takbo ng isip ng may katha, antas ng buhay, paninindigan, pinaniniwalaan, pinahahalagahan at mga tumatakbo sa isipan at kamalayan ng may akda. Pang-apat ay tsoryang formalismo, pinagtutuunan ng pansin sa ang mga istruktura o pagkabuo, kabisaan ng pagkakagamit ng matatalinghagang pahayag, sukat, tugma, kaisahan ng mga bahagi, teknik ng pagkakabuo ng akda. Panglima ay tsoryang imahismo, umusbong noong 1900, nagpapatalas sa pandama ng mga mambabasa, larawang diwa o imahe sa ikagaganda ng akda, mga salitang kapag binanggit sa akda ay nagiiwan ng malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mambabasa. Pang-anim ay tsoryang humanismo, ang tao ang sentro ng daigdig, binibigyan pansin ang kakayahan o katangian ng tao sa maraming bagay. Pang-pito ay tsoryang Marxismo, pinakikita ang pagtutunggalian o paglalaban ng dalawang magkasulungat na pwersa, malakas at mahina, mayaman at mahirap, kapangyarihan at naaapi. Pang-walo ay tsoryang arketypo-archetypal, gumagamit ng modelo o huwaran upang masuri ang elemento ng akda, nangangailangan ng masusing pag-aaral sa kabuuan ng akda sapagkat ang binibigyan din dito ay mga simbolismong ginamit upang maipabatid ang pinakamensahe ng akda. Pang-siyam ay tsoryang feminismo, maaring tingnan ang imahen, pagpapakalarawan, posisyon at gawain ng mga babae sa loob ng akda at maaaring ilantad din ang mga dekahong mga imahen ng mga babae sa akda, layon nitong labanan ang anumang diskriminasyon, exploitation, at operasyon sa kababaihan. Walhati Bautista, Genoveva Edrosa Matute, Ilinya Ruth S. Mabanglo. Pang-sampu ay tsoryang eksistensyalismo. Binibigyan din ang bahagi ng akda na nagpapakita ng mga paniniwala, kilos at gawin ng tauhan. Ang tao ay may malayang pagpapasya para sa kanyang sarili upang mapalutang ang pagiging individual nito at sa gayon ay hindi maikahon sa lipunan. Pang-11 ay tsoryang klasisismo. Pinahahalagahan ng katwiran at pagsusuri layon ay katotohanan, kabutihan at kagandahan, malinaw, marangal, payak, magtimpi, objektibo, magkakasunod-sunod at may hangganan. Pang-12 ang tsoryang romantisismo. Binibigyang halaga ang individualismo, revolusyon, imahinasyon at likas pagtakas mula sa realidad o katotohanang nagpapakita ng pagmamahal ng tao sa kanyang kapwa, bayan at iba pa mga sanaysay na nagpapahayag ng mga kaisipan sa pamamaraang dituwiran, maaring di ka panipaniwala o sa paraang nakakatawa, ngunit ito'y titignan ng mabuti ay makikita nating may iba itong kahulugan at kaisipan.
At panglabing-tatlo ang tsoryang realismo. Ang katotohanan ang binibigyang diin at may layuning ilahad ang tunay na buhay. Pinapaksa ang kalagayan na nangyayari sa lipunan tulad ng korupsyon, katiwalian, kahirapan at diskriminasyon. Madalas din itong nakapokus sa lipunan at gobyerno. Kahalagahan at gamit ng iba't ibang tsoryang pampanitikan. Ang panitikan ay maaring representasyon sa buhay ng tao, pinagmulan ng bagay at iba pa. Ngunit ano pa nga ba ang maitutulong sa atin ng mga tsoryang nabanggit? Ano-ano pa ang mga gamit at halaga ng mga ito? At sa paanong paraan tayo nito matutulungan at magagabayan sa paggawa ng mahusay at epektibong akda? Ang panitikan ay ang pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula. Masalamin sa mga pangyayari sa buhay ng tao na inilalapat sa mga akda at lathalahing makabuluhan. Dilingid sa ating kaalaman na nakakatulong ito upang maipahayag ang ating saloobin at damdamin. Maibabahagi ang mga komposisyon mula sa ating malawak na imahinasyon at maaaring karanasan na mapulot sa iba't ibang sitwasyon. Lubusang pinapalawak ng panitikan ng ating kaisipan. Dito'y nahahasa ang gamit natin sa mga salita na ibubulalas ang pagiging makata at na ipapakita ang pagiging malikhain. Ang panitikan ay nangangailangan ng detalyadong pagsasalaysay kung maikling kwento at talinghaga, sukat at ritmo naman kung tula. At ang huling tatalakayin natin ay ang mga paksain sa iba't ibang panahon, karanasan ng mga manunulat sa iba't ibang panahon, maikling kasaysayan sa pag-unlad ng panitikan, pre-kolonyal, Kastila, propaganda at himagsikan, Amerikano at bagong kalayaan. Panitikan sa panahon ng katutubo. Ang mga uri ng panitikang sumibol at sumikat sa Pilipinas noong sinuunang panahon ay ang alamat, kwentong bayan, epiko, mga awiting bayan, salawikain, karunungang bayan, sawikain at bugtong. Panitikan sa panahon ng Espanyol. Una ay ang karagatan. Ito ay isang larong may paligsahan sa tula. Ang kwento nito ay batay sa alamat ng singsing ng isang dalaga na nahulog sa gitna ng dagat. Pakakasalan ng dalaga ang binatang makakakuha ng singsing. Sa larong ito, hindi kinakailangang sumisid sa dagat ang binatang nais magkapalad sa dalagang nawalan ng singsing. Ginaganap ang laro sa bakuran ng isang bahay. May dalawang papag sa magkabila ng isang mesang may sari-saring pagkaing nayon. Magkaharap ang pangkat ng binata at dalaga. Karaniwang isang matanda ang magpapasimula ng laro. Maaaring magpalabunutan para mapili ang binatang unang bibigyan ng dalaga ng talinghaga. Maaari pa rin ang pagpili sa binata ay batay sa matatapatan ng tabong may tandang puti. Binibigkas muna ng panimulang bahagi ang binata bago tuluyang sagutin ang talinghaga. Pangalawa ay ang duplo. Isa rin itong larong may paligsahan sa pagtula kaya maaari ring mauring tulang patnigan. Ang mga lalaking kasali ay tinatawag na duplero at ang mga babae ay duplera. Sila ay tinatawag na bilyako at bilyaka kapag naglalaro na. Ang palmatorya ay isang tsinelas na ginagamit ng hari sa pagpalo sa palad ng sinumang nahatulang parusahan. Ang parusa ay maaring pagpapabigkas ng mahabang dasal para sa kaluluwa ng namatay. Ang paksa ng pagtatalo ay tungkol sa nawawalang loro ng hari o kaya naman ay magsusumbong ang bilyako sapagkat hinamak ng isang bilyaka. Ginaganap ito sa bakuran ng isang tahanan. Tulad ng karagatan, ginaganap kapag may lamay o parangal sa isang namatay. Nagpapatalas ng isip sapagkat ang pagmamatuwid ay daglian o impromptu. Pinangungunahan ng isang matanda na gaganap na haring tagahatol. Pangatlo ay pag-ibig sa tinubuang lupa ni Andres Bonifacio. Ito ay isinulat noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol ni Andres Bonifacio. Ito ay isang tula na nagpapakita ng pagmamahal sa sariling bayan. Pang-apat ay ang katamaran ng mga Pilipino no Dr. Jose P. Rizal. Ang matutunghayan ay isang lagom sa Tagalog na sanaysay na La Indolencia de los Filipinos na nalathara sa La Solidaridad mula noong Hulyo 15 hanggang Setyembre 1800. Ang sanaysay na ito ay isinulat ni Rizal sa ikalawang pagtungo niya sa Europa.
Isinulat niya ito bilang tugon sa paulit-ulit na usapan sa mga Pilipino na sila'y mga tamad. Ang usapang ito ay hindi tinutulan ni Jose Rizal sa kanyang sanaysay. Manapay inamin nga niya ang pag-aangkin ng katamaran ng kanyang mga kababayan. At sa pag-amin niyang iyon, ay nagbigay siya ng mga matuwid kung bakit ang mga Pilipino ay masasabing ang tamad. Panitikan sa panahon ng Amerikano. Ang mga Pilipinong mapanghimagsik ay nagwagi laban sa mga Kastila na sumakop sa atin ng higit sa 300 taon. Naiwagayway ang ating bandila noong ika-12 ng Hunyo, 1878. Tanda ng pagkakaroon natin ng kalayaan. Nahirang si General Emilio Aguinaldo noon bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, subalit ang kalagayang ito ay naging panandalian lamang sapagkat biglang lumusob ang mga Amerikano. Nagkaroon ng digmaang Pilipino at Amerikano na siyang naging sanhi ng pagsuko ni General Miguel Marbar noong 1903. Gayunpaman, ang kilusang pangkapayapaan ay nagsimula noong pang 1900. Panitikan sa panahon ng Hapon. Sanligang kasaysayan, pansamantalang natigil ang mga palimbagan. Muling nabuksan ang lingguhang liwayway. Sumunod sa liwayway ang taliba. Ipinagbawal ang mga magasing Ingles tulad ng Tribune at Free Press. Paksa ng mga akdang pampanitikan, buhay lalawigan. Mga uri ng akda, maikling kwento, naging maunlad at lubusang namulaklak sa panahon ng mga Hapones. Hindi binigyang pansin ng mga patnugot ang panlasa ng mga karaniwang mamamayan. Buhay lalawigan. Ang dula ay mahalaga sa panahon ng mga Hapones. Pugo at tugo, mga artista, ang mga mabubuting dula ay pinapalabas sa Avenue Theater at Life o Theater. Libangan para sa mga tao upang makalimot sa kawalan at karahasan. Nagkaroon ng puwang sa lipunan at nangako ng magandang hinaharap. Panulaan at nobela, na malasak ang haiku na mayroong 17 pantig at 3 taludtod. Mataling haga at masining ang pagpapahayag ni Ildefonso Santos, Ilaw ng Silangan. Ito ay isang uri ng tanaga na mayroong 7 pantig bawat taludtod, may sukat at tugma. Namayani ang tulang may malayang taludturan. Hindi maunlad ang nobela sa panahong ito. Kakapusan ang papel. Mga nobela. Tatlong Marian Jose Esperanza Cruz. Pamela ni Adriano Laudico. Magandang Silangan at Salundo ng Pangarap ni Gervasio Santiago. Pag-unlad ng panitikan, ito ay pahapyaw lamang na pagtatalakay. Mga pamantayang pangnilalaman. Nabibigyang halaga ang kasaysayan ng pag-unlad ng panitikan sa Pilipinas. Nabibigyang linaw ang iba't ibang katangian ng panitikan sa bawat panahong hinati-hati ang kasaysayan ng pag-unlad nito. Naiisa-isa ang pagkakaiba-iba sa paksa sa bawat panahon sa kasaysayan ng pag-unlad ng panitikang Pilipino. Naiuugnay sa kasalukuyan ang mga pinagdaanang karanasan ng mga manunulat sa iba't ibang panahon. Panahong pre-kolonyal. Ang ating mga ninuno ay may sarili ng panitikan bago pa dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas. Nagtataglay ang panitikang ito ng kasaysayan ng ating lahat, mga kwentong bayan, alamat, epiko, kantahing bayan, salawikain, kasabihan, bugtong, palaisipan at iba pa. Nag-aangkin din ang ating mga ninuno ng sariling baybayin o alpabeto na kaiba sa kasalukuyang alpabeto ng Romanong dala rito ng mga Kastila. Ito ay ang katutubong abakada na tinawag na alibata. Sinaunang panitikang Pilipino. Katulad ng maraming mga banyagang kabihasnan, mayroon ng panitikan sa Pilipinas noong unang mga kapanahunan. Nagbuhat ang panitikan ng Pilipinas mula sa sari-saring mga lipon at pangkat ng mga taong dumating sa mga kapuluan nito. May pagkakaagwat-agwat na dumating sa sinaunang Pilipinas ang mga Negrito, mga Indones at mga Malay. Ang baybayin, ang isa sa mga pagpapatibay na mayroon ng sistema ng pagsulat at pasalita sa sinuunang Pilipinas bago pa man dumating ang mga pangkat ng mga dayuhan nagmula sa kanlurang bahagi ng mundo. Subalit karamihan sa mga naisulat na panitikang katha ng sinaunang mga tao sa Pilipinas ang sinunog ng mga Kastila.
Nangabulok at natunaw naman ang ibang naisatitik sa ibabaw lamang ng mga balat ng punong kahoy at mga dahon ng mga halaman. Panahong kolonyal. Taong 1521, dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ang layunin nila ay hindi lamang pananakop bagkus mapalaganap ang Kristyanismo sa mga unang Pilipino. Ginamit ng mga Kastila sa panulat ang alpabetong Romano bilang kapalit ng abakadang alibata o baybayin. Limbagan ng pamantasan ng Santo Tomas, kinilalang kauna-unahang limbagan sa Pilipinas. Katangian ng panitikan. 3 anyo ng panitikan ang lumaganap noong panahon ng Kastila. Ito ay ang mga sumusunod: patula, tuluyan at dula. Ang patula ay berso, awiting bayan, dalit, dasal, pasyon, awit at korido. At ang tuluyan ay nobena o talambuhay ng mga santo, mahabang salaysay at kwento. At ang dula ay dulang panlansangan, dulang pantanghalan o entablado at dulang pantahanan. Propaganda at himagsikan. Ang mga katutubong panitikan ng mga Pilipino ay nabihisan ng kulturang Kastila at paksaing pangrelihiyon. Mahigpit na gumapos ito sa puso't diwa ng mga unang Pilipino hanggang tuluyang sakupin at umabuso sa kapangyarihan ng mga nandayuhan. Sa ganitong kalagayan, ang mga Pilipinong may isip at mulat sa katotohanan ay hindi matanggap ang kawalan ng karapatan at kalayaan ng kanyang mga lahi. Ginamit ng mga Pilipino ang panukat bilang sandata upang may pahatid sa kapwa Pilipino ang tunay na kalagayan ng bansa. Ang mga ito ay isinulat sa wikang Espanyol sa pagnanais na mabago nila ang Kastila. Ang ilang halimbawa sa mga pahayagang pampropaganda ay ang Diaryong Tagalog na tinatag ni Marcelo del Pilar at ang La Solidaridad. Ang 3 paring sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora ay pinabitay ng mga Kastila sa pamamagitan ng garote sa salang pamumuno sa mga propagandista at paglabag sa batas ng mga Kastila. Sumiklab ang politikal at literaturang paghihimagsik ng mga Pilipino at tuluyang tinuligsa ang mga Kastila. Katangian ng panitikan. Nanatili ang mga anyo ng panitikan mula sa patula hanggang sa tuluyan sa panahon ng propaganda at himagsikan. Ang tanging nagbago sa panitikan sa panahong nabanggit ay ang layunin ng mga manunulat sa pagbuo ng bawat akdang pampanitikan at mga paksain ginamit nila. Layunin ng mga manunulat. Mamulat ang mga Pilipino sa katotohanan, kaabusuhang ginagawa ng mga dayuhan, maling paniniwala sa relihiyon at mga namumuno nito. Nanguna sa pagsulat ng makabayang pampanitikan sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Haina. Panahon ng Amerikano. Agosto 13, 1898, lubusang pinaubaya ng Espanya sa lahat ng kanyang karapatan sa Pilipinas sa bansang Amerika sa halagang $200 milyong. Sa kabila ng paggamit ng lakas ng Amerika upang mapasuko ang mga manghihimagsik, ay pinag-aralan din nila ang sanhi ng paghihimagsik ng mga katutubo laban sa nakaraang pamahalaan. Sinasabing ang pinakamahalagang ambag ng mga Amerikano sa Pilipinas ay ang edukasyon. Ang pagdating ng mga Thomasites ang nagbibigay daan sa pagkakaroon ng pampublikong edukasyon kung saan ipinasok ang kurikulum ng pagtuturo sa Ingles. Unti-untong nanamlay ang wikang Kastila dahil sa pagpasok ng wikang Ingles. Ang panitikan sa panahong ito ay karaniwang tumatalakay sa paksang romantisista. Maramdamin ang mga manunulat na dulot ng nakaraang karanasan. Katangian ng panitikan. Una ay namayani ang diwang makabayan o nasyonalismo. Pangalawa ay naging maramdamin ang mga manunulat dulot ng nakaraan. At pangatlo ay pagpasok ng romantisismo na mayani ang damdaming pag-ibig. Mayroong 3 uri ng manunulat. Ito ay ang ginagamit ang wikang Kastila, ginagamit ang wikang Tagalog, at ginagamit ang wikang Ingles. Panahon ng Hapon. Mula noong 1935 hanggang 1941 ay ang biglang pagdating ng mga Hapones. Nagsara ang mga palimbagan maging Ingles at Tagalog. Subalit pagkalipas ng ilang buwan, pagkatapos pumasok ng mga Hapones, pinahintulutan ding buksang muli ang lingguhang magasing Liwayway.
Sumunod na ring buksan ang pahayagang Taliba. Haiku, higit na maikli kaysa tanaga, binubuo ito ng 17 pantig na ikinalat sa 3 taludtod na 5, 7, hanggang 5 taludtod. Ang tanagay nabuhay na muli. Ito ay may 4 na taludtod na ang bawat taludtod ay may 7 pantig. Katangian ng panitikan, naging paksain ang mga katutubong ugali sa bukid at pakikipagsapalaran sa lungsod, bunga ng pagpapalaganap ng simulaing dinala rito ng Hapon ng Asyanong ay para sa Asya. Nabigyan ng pagkakataon ang mga bagong manunulat na pumaimbulog sa larangan ng panitikan, sumulat ng kahit na anong paksa maliban sa politika at sasang-ayon sa panuntunan ng sensor, ang Manila Shimbun-sha. Naging malaya ang lahat ng manunulat sa punto ng forma, teknik ng pagsulat at anyo bagamat naging maingat sa pagsanggi sa pagmamalabis ng bagong nandayuhan. Ginawang tagapag-agdong buhay lamang ang pagsusulat, kung kaya't karamihan sa mga akda ay huwad lamang at kapos sa lalim ng tunay na pagpapakahulugan sa buhay, gayon din sa makatas na daloy ng pananagalog. Bagamat may mangilan-ngilang akdang nakalusot sa sensor na naglalarawan ng tunay na kalagayan sa buhay ng panahong iyon. Ang mga katanungan ay walang katapat na kasagutan tungkol sa patuloy na paglambong ng kanilang hinaharap ay naroon pa rin. Muling pinabuksan ang Sunday Tribune Magazine noong 1943, naglathala ng mga tula, kwento at mga unang lathalain sa Nipongo. Ang mga paksain ay pawang pumupuri sa kadakilaan ng mga Hapones. Pinahintulutang buksan ang mga pahayagan na sumasang-ayon sa panuntunan ng sensor gaya ng Liwayway, Taliba, Philippine Review, Filipiniana, Simsite, Bagong Araw, New Day at Pillars. Panahon ng Bagong Lipunan noong 1972 hanggang 1986. Bunga ng mga nagaganap na malawakang kilos protesta ng iba't ibang samahan at ang masigasig na aktivismo ng mga kabataan noong panahon ng isinauling kalayaan, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar noong Setyembre 21, 1972. Paano napaunlad ang wikang Pilipino sa panahong ito? Inulunsad ang bagong palatuntunan ng Ministry ng Edukasyon at Kultura. Ito ay ang bilingualismo. Ito ay ang pagtuturo ng dalawang wika sa Pilipino at Ingles. 3 mahahalagang layunin ng bansa sa ilalim ng bagong lipunan: kaunlarang pangkabuhayan, kaunlarang panlipunan, at kaunlarang pangkalinangan. Sa panahon ng bagong lipunan ay mayroon silang pledge. Ang P ay para sa peace and order o kapayapaan, ang L ay para sa land reform o reforma sa lupa, ang E ay para sa economic reform o reforma sa pangkabuhayan, ang D ay para sa development of moral values o paglinang ng kahalagahang pantao, ang G ay para sa government reform o reformang pampamahalaan, ang E ay para sa educational reform o reformang pampaaralan, at ang S ay para sa social reform o reformang panlipunan. Katangian ng panahon, kasabay ng deklarasyon ng batas militar ang pansamantalang pagpapahinto ng publikasyon ng mga pahayagan, ang sirkulasyon ng mga ito, pambansaman o pampaaralan, pinahinto rin ang pagpapalabas ng mga panooring pantelebisyon at pagtatanghal ng mga pelikula, pansamantalang natigil ang mga programa sa radyo. Unang ginang Imelda Marcos, pinakamasiglang bahagi ng panitikan ng panahong ito ang dula na nagkaroon ng pangunahing tagapagtaguyod sa katauhan ng noon ay unang ginang ng bansa na si Imelda Marcos. Sa kanyang masugid na interes at pagtataguyod ay pinasigla ng unang ginang Imelda Marcos ang dulaan noong panahon ng bagong lipunan. Pangunahing nakatulong sa pagpapasigla ng anyong ito ng panitikan ang pagpapaayos ng lumang tanghalan gaya ng Metropolitan Theater. Slogan: isa sa mga bagay na laging maaalala sa panahon ng bagong lipunan, ang malaganap na popularidad ng mga iskolar. Halimbawa, hinggil sa kahalagahang pantao, sa ikakaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Hinggil sa programang pangkabuhayan, magplano ng pamilya ng buhay ay lumigaya.
at tayo'y magtanim upang mabuhay. Mga babasahin, napalitan ang mga negatibong balita ng mga balita tungkol sa pangkaunlaran, pang-ekonomiko, disiplina, pangkultura at iba pa. Halimbawa ng pahayagan, una ay Bulletin Today, pangalawa ay Times Journal, pangatlo ay People's Journal, pang-apat ay Balita, panglima ay Filipino Express, pang-anim ay Philippine Daily Express, pang-pito ay Evening Express, pang-walo ay Evening Post. Mga magazine, ito ay ang mga Liwayway, Kislap, Bulaklak, Extra Hot, at Jingle Sensation. At ang mga comics naman ay ang mga Pilipino, Extra, Love Life, Hiwaga, Classic, at Espesyal. Pangkalahatang pananaw sa panitikan sa panahon ng bagong lipunan. Sa kabuuan, bagaman nagkaroon ng sensura sa mga paksaing maaaring talakayin ang mga manunulat sa panahon ng bagong lipunan, nagpatuloy pa rin sa pag-unlad ang panitikan. Naging mabunga ang panahong ito sa pagpukaw sa interes ng mga Pilipino sa mga bagay na pangkalinangan na naipahayag sa uri ng mga dulang na itanghal, awitin at musikang naisulat at mga pelikulang naipalabas. Panahong kontemporaryo. Pagkaraan ng 8 taong pagpapasailalim sa bansa sa batas militar at sa paniniwalang nagbalik na ang normalisasyon sa buong kapuluan, ibinaba ng Pangulong Marcos ang isang kautusan na nag-aalis ng batas militar noong Enero 17, 1981. Kasabay nito ay ang pagsilang ng bagong republika. Dahil sa pagtatatag na ito ng bagong republika, inaasahan ang higit na maunlad na Pilipinas sa darating pang mga taon at ang sentro ng pag-unlad ay ang tao. Inaasahan ang isang mamamayang may tiwala sa sarili, produktibo, lumalahok sa mga gawaing panlipunan at pampamahalaan. Sa harap ng ganitong pag-asam, inilunsad ang bagong palatuntunan ng pamahalaan, ang simulaing isang bansa, isang diwa. Binigyang pansin ang pagbibigay sa bawat Pilipino ng kakayahan, kaalaman at pananaw na teknikal, panlipunan at pampamahalaan. Katangian ng panahon. Nagpatuloy pa rin ang liwayway sa paglalathala ng mga akdang likha ng ating manunulat, lalo't higit itong mga nagsisimula pa lamang sa larangang ito ng pagsulat. Maging ang mga comics, magazine ay nagkaroon ng mga pagbabago sa kanilang forma at nilalaman at umayon sa hinihingi ng mga simulain ng bagong republika. Gayon din, ang mga dulang Pilipino ay nagkaroon na higit na ningning sapagkat tuluyang nag-ibayo ang pagtatanghal ng mga ito sa iba't ibang pook tanghalan mula sa paaralan hanggang sa CCP, Metropolitan Theater, Dulaang Raha Sulaiman, San Miguel Auditorium, Insular Life, Pilam Life, sa pagtataguyod ng bulwagang Gantimpala, Teatro Pilipino, Repertory Philippines, at ng mga iba pang tagatangkilik ng mga akdang Pilipino. Ang nag-aalab na damdamin ng mga manunulat na makalikha ng mga obra maestra ng kasalukuyang panahon, ang pagbunsod ng Writers Union of the Philippines, ngayon ay UMPIL na, o Union ng mga manunulat sa Pilipino, upang ilabas ang mithi. Ito ay isang magasing na ilathala upang makatugon sa pagkauhaw ng mga mambabasa sa mga akdang tunay na naglalarawan ng buhay Pilipino sa kasalukuyang panahon. Ang Carlos Palanca Memorial Awards ay nagpatuloy sa pagkilala sa mga manunulat ng ating bayan sa pamamagitan ng pagtuloy na pagbibigay ng mga gawad taon-taon. Gayon din ang ginawa ng Cultural Center of the Philippines at mga iba pang nananatiling patron ng panitikang Pilipino. Maging sa mga paaralan, mula sa elementarya hanggang sa kolehiyo, ay nagkaroon ng sigla sa larangan ng panitikan sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga literary contest. At dito na nagtatapos ang ating talakayin. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!